kasi hindi siya matibay. Ibig sabihin, kapag hindi maging sa bagay, kapag ang bagay hindi matibay, ano yon? Marupok. Amen po ba? Maraming mananampalatayang marupok. Amen po? Hello? Marupok. Marupok siya. Hindi siya matibay. Hindi siya matatag. Ilang taon ang nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos, ayaw pa rin sumunod. Amen? Yan yung sinasabi, naunawaan niya, pero hindi siya sumusunod. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Kailangan nating ma-edified, mapagtibay. Kailangan natin makapag-aral o mabigyan ng instruction upang ma-improve natin yung ating mga moral o maging yung ating intellectual. Kaya may instruction ng salita ng Diyos para yung ating moral and intellectual na aspeto sa buhay ay lumago. Amen? Hello? Do you believe maraming mananampalataya, ginagamit sila ng Panginoon pero intellectually dead? Walang pagkaunawa intellectually. Walang saysa yung katwiran kasi hindi ako naka-attend kasi. Hindi kasi ako naka-attend kasi. Puro mga bagay na pangmundo na walang makakapagdala sa kanila doon sa langit. Amen po ba? Hello? Kaya lagi po nating tatandaan, those who are leaders, are you a leaders? Kayong mga leader, kapag kayo nagsasubmit, kapag ang inyong katwiran ay makamundo, wala kayong mahihitang reply sa akin kahit emoticon. Amen po ba? Diyan nagagalit ang ating Panginoon. If our God is a jealous God, what if your leaders? Alam mo na may commitment ka. Bakit hindi mo tinayuan ang commitment mo? Amen po ba? Kapag ikaw mag-commit ka sa Diyos, huwag sa tao. Kasi pag sa tao, nagagawa mong imak ang tao, nagagawa mong lukuhin ang tao, sasabihin mo, darating ako, wala. Pero pag ang Diyos, kapag niloko mo, pagharap mo sa Panginoon, tatalikuran ka, papaling ng Diyos ang mukha para sa iyo. Amen po ba? What is a vision? Yan. Sabi ko nga kanina, hindi ko na kayo tatanungin kung ano yung pangitain. Ang pangitain ay isang sign o isang view. Nakakita na kayo ng view? Hello, nakakita na kayo ng view? A vision is an ability to think about. Yan. Ito daw yung kakayahan na mag-isip ka. Hello? Di ba sa literal, kapag ang isang binata, mahal na mahal niya yung kanyang ginagawa, wala siyang ibang iniisip, kahit sa emoticon niya sa cellphone, laging nakalagay yung kanyang minamahal. Kapag ang isang babae, mahal na mahal ang kanyang boyfriend, laging ang isip niya, si boyfriend. Hello? Are you there? Gising. It is an ability to think or plan a future with imagination or wisdom. Ability to think about a plan or a future. Ibig sabihin, ang pangitain, ito yung nakikita natin, nabubuo natin sa hinaharap. Amen po ba? Hello? Minaunawaan po ba? And seeing the invisible and making it possible. Kapag mayroon kang nabubuo o mayroon kang napapangita na sa hinaharap, na parang sa tingin mo imposible, pero na-realize mo ngayon yung pangitain mo noon, nangyari na pala ngayon. Amen po ba? Hello? Hello? Ito yung mga bagay na iniisip natin na nangyayari na sa atin.
Yan, lahat ba tayo mayroong mga ganong mga pangyayari? Lahat ba kayo mayroong bang senaryo na ganon? Ay, ito na yung nakita ko noon. Di ba, minsan sinasabi nyo, alam mo ba na panaginipan ko na ito ngayon? Alam mo ba yung napangasawa ko ngayon, na panaginipan ko siya noon? Hello? Nakaka-relate ba kayo? Mayroon pong dalawang klase ang pangitain. There are two kinds of vision. And the first one is spiritual vision. Ito yung pangitain na kung saan spiritual na tinataglay natin. It is a glorious church evangelizing and discipling Filipinos in all the people of the world through teaching. Yan. Yan yung ating spiritual na pangitain. Sino dito yung nakikita niya yung kanyang kinabukasan? Nandoon siya sa bansang Ghana. Nangangaral ng salita ng Diyos. Ang kanyang audience, mga itim na tao. Ayan. Alam niyo po ba, I remember yung vision ng ating pastor before na siya ay tumatayo. Tumatayo siya doon sa lugar na kung saan maraming basura. Amen? Hindi lingid sa atin na nung wala pa tayo kay Kristo, lahat tayo sa harapan ng Diyos, mga basura. Amen po ba? Amen! Tanungin mo nga ang katabi mo ngayon, basura ka ba noon? Huwag kang mahiya. Anong sagot? Lahat tayo, nung wala pa tayo kay Kristo, basura tayo sa harapan ng Diyos. At maging sa ngayon, kapag sinasabi mo na kay Kristo ka, pero sumusuhay ka sa harapan at sa paningin ng Diyos, basura ka pa rin. Amen? Hello? Yung unang vision, ito yung spiritual na pangitain. Kumbaga, pag sinabing glorious, ibig sabihin, maluwalhati, dakila, eleganteng bahay pananambahan yung nakikita natin. Kasi spiritual yung ating pangitain. Amen po ba? Pangalawang uri ng pangitain or number 2, kinds of vision, it is a geographical vision. Geographical vision, mayroon siyang dalawang uri. Microvision, ibig sabihin, to reach every province, city, municipality, barangay, purok, and streets. Yan yung tinatawag na microvision. Kapag ikaw ay nangangarap, gusto kong makarating sa bayan ng ganito, sa lugar ng ito, sa barangay na ito, gusto kong makarating sa barangay Binyan. Ibig sabihin yan, microvision. Amen? Hello? Para yun yung gusto kong makarating sa probinsya ng Abra. Gusto kong makarating doon sa probinsya ng Cagayan. Amen? Ibig sabihin, mayroon kang microvision. Lahat, pati sa kasulok-sulukan, pupuntahan mo yan kasi bahagi yan ng pangitain mo. Hindi mo yan pwedeng lampasan. Kaya si Sister Wilma, kapag umuli yan doon sa Cagayan, saan ba yun? Sa lugar nila, sa probinsya nila, hindi lang siya mangangaral sa syudad, kundi maging yung mga barabarangga, yung mga purok, yung mga streets, ay kanyang susuugin yon dahil yun yung kanyang pangitain. Kailangan niya yan masaturate ng salita ng Diyos. That is a microvision. And number 2, dito sa geographical vision, mayroon tayong macro vision. Pag sinabing macro, pangkalahatan na yan. Barangay man yan, syudad man yan, o probinsya man yan, lahat yan, pangitain natin, kailangan natin yan mapuntahan. Amen po ba? Hello? Kaya lagi nating tatandaan, lahat tayo, mayroon tayong mga pangitain. Yung pangitain na yan, dapat iyan ay niyayakap. Kasi hindi ka uunlad sa iyong spiritual na buhay kapag hindi mo sinundan ang nais ng Panginoon na ipagawa sa iyo. And that is a vision from God to you. Amen po ba? Bakit may importansya ang pangitain? Why is vision is important? Amen? Number 1, vision shows us where we are headed. So, unang-una, bakit mahalaga na mayroong kang pangitain? Sapagkat siya yung naglilid sa atin o
o nagpapakita sa atin kung saan tayo pupunta. Amen po ba? Kaya kapag wala kang direksyon, wala kang pangitain kahit pabalik-balik ka sa simbahan, hindi mo makikita kung ano talaga yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Amen! Hello! Praise the Lord! Katulad ni Nehemiah, si Nehemiah, alam niyo po ba, si Nehemiah, nagkaroon siya ng malalim talagang dependence sa Panginoon. Kaya nung nalaman niya na sira pala yung pader ng Jerusalem, nagkaroon talaga siya ng malalim na kompasyon para isa siya sa maging instrumento para mabuong muli ang Wall of Jerusalem. Amen po ba? Sabi nga diyan sa Nehemiah 1, 3 and 4, ano sabi diyan? They told me that those who had survived and were back in the homeland were in great difficulty, in that the foreigners who lived nearby looked down on them. They also told me that the walls of Jerusalem were still broken down, in that the gates had not been restored since the time they were burned. Kaya nung napakinggan yung Nehemiah, ano sabi niya? When I heard all this, I sat down and wept. Ibig sabihin, nung pumunta si Nehemiah, nang magbalik siya sa Jerusalem, para siya mamuno doon, sinabi ng mga naabutan niya ng mga tao doon, mga leader doon, kung ano yung kalalagayan ng Jerusalem. Kaya sabi niya, nung narinig niya lahat na sinakwinento ng mga tao doon, yung sitwasyon ng Jerusalem, siya ay napaupo at siya ay nanalangin. Amen? Nanalangin si Nehemiah. Lagi siyang tumitingin sa kung ano yung magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo kakaiba. Kapag mayroon tayong pangitain, sa ministry na napangita mo, ay iilan lang pala ang upuan, hayaan mo, iingi kita sa politiko. Hello? That's not good. Amen? Kapag nakita mo kung ano yung ipinapakita sa'yo ng Panginoon sa loob ng ministeryo na wala na kailangang ma-provide, manalangin ka sa Diyos. Lord, lobin mo na ako ang gamitin mo, bigyan mo ako ng magiging source ng financial or provision para mapunuan kung anong pangangailangan nito ng ministry. Hindi yung kapag nakakita ka ng pangangailangan ng kapwa mo, ay hayaan mo, sasabihin ko kay Nanay Elsa, bibigyan ka nun. Hello? That is not a vision. Ambition. Amen? Hello? May natutunan po ba tayo? And number 2, why vision is important because vision provides and inspires unto us to keep going on. Amen. Visions provides and inspire us to keep going on. Ang pangitain ay siya yung nagbibigay sa atin at nagpapalakas ng ating kalooban. Kasi kapag wala tayong pangitain, wala lang, nakaupo ka dyan, nakaburaot ka pa, paglabas mo ganun pa rin. Hindi mo naman maalala kung ano yung napag-aralan mo sa simbahan. Amen po ba? Katulad yan ng sabi sa verse 19 ng Proverbs 28 na naunawaan ka nga, pero hindi naman siya sumunod. Marami sa atin yan. Naunawaan nila ang pangangaral, pero hindi naman nasunod. Hello? Are you there? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gising bang lahat? Amen. Praise the Lord. It provides us and inspires us to keep going on. Bakit ba yung ibang mga leader natin, parang ang sigla-sigla nila? Alam niyo, sa totoo lang, I am blessed. We are blessed by other leaders. Blessed din kami sa lahat ng leaders. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi lahat gumagawa. Bakit? Because there is a vision. Amen po ba? Mayroon mga pangitain. Ang pangitain natin sa ministry ay buhay. Gumagawa, hindi ngumangawa. Hello? Iba yung gumagawa kaysa ngumangawa. Pag gumagawa, ano ang gumagana? Lahat na bahagi ng buhay gumagawa.
Amen? Pero pag gumagawa, ano lang ang gumagana? Bibig. Amen po. Hello. It provides and inspire us to keep going on. Kaya masiglang masigla. Sana Sabado na. Kasi may practice kami sa music team. Hello. Hindi yung, ay, hindi ako nakarating kasi may practice akong iba. And that is His vision. Amen? Sabi ko sa inyo, kung ano yung iniibig nyo at minamahal nyo ng gusto, yun yung pangitain nyo. Kaya hanggat sa panaginip sa pagtulog, ang pangitain ay yung kanya pa ring ginagawa sa sanlibutan. Amen po ba? Hello, nakakaawa lang minsan yung ganong mga tao, sa totoo lang. Kasi kahit sabihin po na intellectually, matalino. Pag sinabi intellectually, yung wisdom ng Lord, hindi nila maayos na nagagamit. Kasi nga, sabi nga, nakakaunawa, pero hindi nasunod. Never ang isang taong mananampalataya na sabihin mo pang nakaunawa, pero hindi naman nasunod, never siyang lumalago. Amen? Kaya minsan ang resulta, kahit nasabihin mo pang masagana siya sa pinansyal, masagana siya sa pagkain, pero tingnan mo ang kanyang reflection, tuyo. Tingnan mo ang katabi mo, tuyo ba? Tuyo? Hello, ginigising ko lang po kayo para walang natutulog. Amen po ba? Hello. Praise the Lord. Ito ay nagbibigay sa atin at nagpapalakas sa ating kalooban kapag may pangitain ka. Hindi lang yung pinapangita mo kung saan ka nakaharap, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung gusto mong gawin. Napaka nonsense na katwiran kapag sinabi mo, kapag ipinagpalit mo si Lord doon sa mga bagay na walang saysay sa harapan ng Panginoon. Amen po? Hello. Kaya alam niyo po ba, kay Nehemiah, sa Nehemiah 2:17-18, talagang nagporsige si Nehemiah na maitayo yung pader. They rebuild the city walls. Kasi nga, giba, sabi ng mga tao, pagdating niya na siya yung mamumuno na doon bilang governor, ay ganito ang itsura dito. Diba, kalimitan naman, literally, kapag nagpapalit ng leader, sinasabi, kapag yung leader ay matino na papalitan, sinasabi, ay ganito ito, nandito na ito nung ako'y dumating. Kaya alam niyo po ba, mayroong mga leader sa literal, mayroong mga leader na sakim. Alam niyo po ba? Example, sa politika. Sa politika, yung mga sakim na leader, kapag alam nila na natalo na sila, kapag may pumalit sa kanilang bagong luklok, ang ginagawa nila kahit yung programa ng mga projects sa isang syudad o barangay man, hindi ibinibigay doon sa hahalili sa kanya. That is a sakim spirit. Amen? Hello? Pero yung mga tao doon sa Jerusalem, nung bumalik si Nehemiah, hindi sila naging sakim. Sinabi nila lahat ng mga problema. Kaya dahil sa pangitain ni Nehemiah, ay talagang muli nilang naibalik, itinayong muli ang pader ng Jerusalem. Amen? At sa total dependence niya sa ating Panginoon. Yung mga kapatid, tayo man din ay nangailangan ng pangitain. Amen po ba? Kung sa panahon ngayon, hindi nyo pa nabivisualize, ano ba ang gusto ng Diyos para sa'yo? Kasi kapag pabalik-balik tayo sa simbahan, parang gusto mo lang yung sinusunod mo. Pero kapag gusto ng Diyos, kahit na mahirap, kahit na may mga pader pa o mga problema pa, gabundok man na problema, babalik ka sa presensya ng Diyos sapagkat nais ka ng Diyos na hindi mapahamak. Amen po ba? We need a vision casting. Yan. Kailangan mo, mayroon pong 3 C ang pangitain. Yan. So, ano yung mga C na yun? Number 1, casting. Pag sinabing casting, kailangan natin ipasa. Amen. Kapag once na dumating sa atin yung pangitain, ipasa natin yan. Katulad ni Pastor, yung pangitain ng multiplication, ipinasa sa atin. Amen po ba? Kaya anong ginagawa natin ngayon? Mayroon tayong
yung mga ginagawa dahil sa vision casting. Amen po ba? Then we must catch. Saluhin natin, sumalo tayo, hulihin natin at maunawaan natin kung ano yung pangitain. Kapag ipinasa sa atin ang vision, dapat natin ito yakapin. Amen? At ito rin, sabi nga, isang revelasyon tayo kung ano yung binababa, dapat yun yung sinusundan ng lahat. Amen po ba? And number 3, carrying out. Dalhin natin, gumawa tayo, isagawa natin. We must perform the vision. Amen po ba? Kasi ang vision na natutulog ay hindi gumagana. Kasi tulog nga di ba? Kaya minsan makikita mo, maraming mga simbahan. Marami kaming mga kaibigan na mga pastor na hindi sila hanggang sa parang isinusurrender na nila yung gawain. Bakit? Kasi hindi na nagana. Bakit? Walang pangitain. Napakapalad po natin dito sa loob ng ministeryo. Alam niyo po ba kung bakit? Kumpleto po tayo sa sangkap ng isang ministry. Amen po ba? May prayer, may fasting nga ba? Tawa sila. Lahat-lahat may evangelism. Amen? Napakapalad natin. Ang isang ministry na walang sangkap ay tulog. Ang kalalabasan, isasara. Amen po ba? Hello? We must catch, we must carrying out. We must perform the vision. Isagawa natin ang pangitay na yan na binigay sa iyo ng Panginoon. Kahit saan ka pumunta, kailangan dala-dala mo ang pangitay ng Diyos sa iyo. Huwag matatabunan niya ng pangitay ng tao. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo na kapag tayo dinala ng Panginoon sa lugar na gusto niyang pagdalan sa atin, wala tayong ibang dinadala kundi ang pangalan ng Panginoon. That is a vision. Amen po ba? Hello? Are you there? Amen. Hello. And the third importance of vision, it helps us to keep us moving forward and move through obstacles. Amen po ba? It helps us to keep us moving forward and move through obstacles. Kahit na anumang mga hadlang. Amen po ba? Hello? Kahit anumang hadlang yan, may humahadlang pa. Sabi nga dito sa Jeremiah 2:19 and 20, kung titingnan po natin, ang sabi diyan, sanbalat. Amen. So, yan yung mga hadlang doon sa pag-perform ni Nehemiah sa pangitain na ibinigay sa kanya ng Diyos. Si Sanbalat. Alam nyo, kapag kayo nagkaroon ng anak na lalaki, huwag niyong ipapangalan ang Sanbalat kasi siya yung negatibong tao. Amen? Sanbalat. Baka mamaya meron ako dyan na sa pag naghahandog. Anong pangalan ng anak mo? Sanbalat po. Amen. Isa siya sa mga hadlang kay Nehemiah. Isa sa mga nagbibigay ng discouragement kay Nehemiah para hindi may tayong muli yung pader ng Jerusalem. Ang sabi diyan sa verse 2, 19 and 20. Ang sabi po diyan, when Sanballat, Tobiah, and an Arab named Geshem heard what we were planning to do, they laughed at us and said, "What do you think you're doing? Are you going to rebel against the emperor?" Sabi nung mga negatibong tao kay Nehemiah, si Sanballat, 'di ba? Si Sanballat, sino pa? Si Geshem. Sabi, ano ba sa iniisip mo ang ginagawa nyo? Nagre-rebelde ba kayo sa emperador? Tinawanan nila sila Nehemiah at ang kanyang grupo. Natawa sa kanila. Sabi ni Nehemiah, I answered, the God of heaven will give us success. Kaya kayo, kahit na pinagtatawanan kayo ng mga tao na nakakita sa inyo, humahayo, o kaya pamilya nyo, inuusig kayo, lagi nyong sabihin, ang aking Diyos ng kalangitan ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Amen po ba?
Hello. So yan ang dapat nating isagot. Yan yung sinabi ni Nehemiah. The God of heaven will give us success. We are His servants and we are going to start building. But you have no right to any property in Jerusalem and you have no share in its traditions. So doon sa mga umahad lang, hindi nila pinahintulutan o binigyan ng kapangyarihan na magkaroon ng bahagi doon sa Jerusalem. Katulad din yan sa ating Panginoon. Amen. Lahat na sumusuhay, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Hello. Kaya tayo, evaluate natin yung ating mga sarili. Lagi nating tatandaan lahat na hindi nasunod, bagamat nakakaunawa. Wala po kayong bahagi sa kaharian ng langit because it is written. Nasusulat yan sa ating book of life, sa ating Biblia. Lahat na sumusuhay sa utos ng Panginoon ay hindi makakabahagi kahit na doon sa piging ng Panginoon. Amen po ba? Hello? Kaya, evaluate natin yung ating mga sarili. First week of the month and first week of the year. Amen po ba? Unang linggo ng taon. Evaluate na natin yung ating mga sarili. Siguro, huwag kayong magagalit sa akin, no? Nilubos-lubos niya nung nakaraang mga araw ng mga mag-year end tayo. Nilubos-lubos niya, Lord, ubusin ko na yung mga ginagawa kong mga hindi tama para pagpasok ng 2025. Going straight na ako. Yayakapin ko na yung pangitain sa akin ng Diyos. Amen po ba? Yung iba talagang nilubos nila. Bakit ko nasabi yun? Naka-live kayo eh. Kitang-kita ko, napapanood ko eh. Napapagano na lang ako. Bakit? Kasi nakakalungkot sa puso. Amen po ba? Nakakalungkot sa puso. Hello? Evaluate natin yung ating mga sarili. Lobin ng Panginoon ngayong taon na pumasok, bagong taon na, ilang araw pa lang ang 365 days, hindi pa naubos. Going straight na po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos because the time is near. Amen? Ang Panginoon ay palapit ng palapit na. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan ang season ng bawat isa sa atin. Basta nakasulat sa mga ngaral, may oras. May oras ng kapanganakan. May oras ng pagsasama-sama. May oras ng kasiyahan, may oras din ng kalungkutan, may oras din ng pagpanaw, may oras din ng paghihiwalay. Yung dating dikit na dikit, sabi nga, sa isang pamilya kahit gaano kayo ka-close, kapag dumating yung oras ng bawat isa sa atin, wala tayong magagawa. It is God's will. Amen po ba? Hello? I remember one of our daughters said, Me, I'm not ready na mawala ng magulang. Wala naman akong intention. It's just happen na tinuturo ko lang ba yung sabi ko, nak, ito yung aming certificate sa St. Peter in case God's will. Mami, hindi pa ako handa mawala ng magulang. Lalo na hindi pa ako handa mawala ng mami. Kaya maghanda tayo. Amen po ba? Paghanda natin. Talaga naman darating yan eh. Amen po ba? Darating talaga yan. Sa ayaw at sa gusto natin, may mga season tayo. Kaya nga, kung walang direksyon ang ating buhay sa panahon ngayon, magkaroon na tayo ng direksyon. Alam naman natin. Alisin natin yung sabi doon sa Proverbs 28 na sa 19 na may naunawaan pero hindi nasunod. Palitan natin yung hindi sa nasunod. Amen po ba? May naunawaan tayo at sumusunod. Amen po ba? Para yung ating buhay, whatever happens sa kalooban ng Panginoon,
maging yung ating mga mahal sa buhay, hindi sila malulungkot. Amen po? Hello? Hindi sila magkakaroon ng kalungkutan. Yes, masakit talaga. Kapag yung season ng bawat isa sa atin dumating, aminin natin, masakit, di ba? Masakit yan. Yun nga lang na magkaroon ng sakit ang isa sa miyembro ng ating pamilya. Maniwala kayo, mayroong mga negatibo na ipapasok ang demonyo sa kaisipan natin. Amen po? Nangyari ba yan sa inyo? Pero, ang sabi nga, katulad ng sabi ni Nehemiah, my God of heaven will give us success. Amen? Dahil lingkod tayo ng Diyos. Amen? Sa Kanya tayo maniniwala. Sa Kanya tayo maninindigan. Ipaglaban natin ang Diyos. Amen? Eh kapag dumating yung season mo, kapatid, may paglalaban ka ba? May paglalaban ka ba ng bat mo? May paglalaban ka ba ng raketa mo? May paglalaban ka ba ng bola mo? May paglalaban ka ba ng kaibigan mo? Hello? Only God did. Ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Nakakalungkot lang, di ba? Pinaghahanda natin yung ating mga kaibigan. Sa isang table, nakatayo, mamahaling wine, mamahaling mga alak. Pero pagdating sa Panginoon, kung sino pa yung pinakadurog-durog ng pera, yun yung ibibigay sa offering. Offering na nga lang, hindi pa nasunod sa ikapo ha. Offering na nga lang, napakaluma pa. Hello, kaway-kaway. We must have a deep conviction about it. Hello. Alam niyo po ba? I'm not trying to be holy. Kahit wala pa ako kay Kristo noon, never po akong nagbigay ng offering ko sa simbahan na luma ang pera. Talagang pinipili ko, hindi ko pinanghihinayangan. Hello? Hindi ko pinanghihinayangan. Yung mga pera na bago, hindi ko yung pinanghihinayangan kung bakit kinukolekta ko yan. Because ginagawa ko yan ng panghandog sa Panginoon. Amen? Hello? Pag sa tao, handang-handa tayo. Pero pag sa Lord, hindi tayo naging handa. Minsan makikita mo, pag nagsisimba, oo nga, magarang nga yung ating kasutan, pero yung puso naman natin wala dito kasi iniisip natin, nako, matingnan ko nga yung cellphone ko, baka nagchat-chat yung best friend ko, may tuma kami mamaya. Hello? Nakakalungkot? Parang ginaganon yung heart ko. Amen? Bakit? Bakit nagkaganito? Bakit tayo nagkakaganon? Kasi nga, bakit tayo hindi dumalago? It is because may naunawaan tayo, but hindi tayo nasunod. Maraming but. Marami tayong naunawaan, marami tayong mga paalala. Kaya nga nandyan ang batas ng Diyos para mayroon tayong masusundan. Amen po ba? Pero bakit hindi tayo nasunod? Nakakaunawa naman tayo. Amen? Hello? Nandyan pa po ba kayo? It provides us with something to look forward. So, ibig sabihin, kapag may pangitain ka, nagbibigay ito sa atin ng pag-asa para mayroon tayong makita na mangyayari para sa hinaharap. Amen? Hello? Kaya nga, mas maganda na umasa tayo sa Diyos kaysa umasa tayo sa tao. Amen po ba? Hello? Nagbibigay siya sa atin ng isang bagay na kumbaga na inaasahan natin na sabi nga yung imposible, ginagawang posible ng Diyos. Amen po ba? Katulad ng isa sa mga patutuo po sa buhay namin, ang sabi nila, naku, hindi ka bibigyan ng anak kasi nga ganito, ganyan. Pero ang sabi ng mga espiritual na payo, magkakaroon ka ng maraming anak. Parang imposible na maging noon man dahil sa pagiging baguhan, natatawa ako, paano kaya mangyayari yun? Kasi never pa akong na-impart, never pa sa akin, never pa akong na-enlighten about sa pangitain.
Paano mangyayari yun? Paano dadami ang aking mga pamumunuan ng mga anak? Yun pala, ito na ngayon siya. Amen? Hello? Kaya dapat tayo, masigasig tayo kapag tayo laging nakalook forward dun sa mga bagay sa inaharap na hindi pa natin nakikita. Sabi nga ng Panginoon, lahat na umiibig sa Kanya, mayroon siyang inilaan na mga pagpapala, hindi pa nakikita ng ating mga mata, hindi pa naririnig ng ating mga tenga ang inilaan ng Diyos para sa atin na nagmamahal sa Kanya. Tandaan po natin, makakakita lamang ng pagpapala ng Diyos ay yung mga nagmamahal ng lubos-lubos sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kasi kapag hindi mo mahal ang Diyos, bagamat pinagpapala ka, wala kang ibang bukang bibig, ay wala nga ako ngayon, wala akong pera, paano yan? Wala nga eh. Wala talaga, wala talaga. Nasaan na yung pangitain sa'yo ng Panginoon? Tabi po. It's not my intentions to reveal, but the Holy Spirit reveal in us. Amen po ba? Lagi tayong negatibo. Kahit na mayroon, sinasabi natin wala. Eh bakit yung wala nagkakaroon? Amen po ba? Paano ka pa paniniwalaan? Kung doon sa mayroon, sinasabi mo wala ka. Kapag wala ka, hindi ka pa paniwalaan kasi sinasabi mo lagi kang wala. As in, wala. Amen po ba? Hindi ka papaniwalaan. Kaya kahit na magsalita, kapag kilala kita na lagi kang nawawalan, kapag ikay nagsasabi ng walaan, maniwala ka dyan. Mayroon yan, hindi pwedeng wala. Pilay nga, mayroon eh. Tingot nga, mayroon eh. Di ba? Maniwala ka dyan. Hello? Amen? Nakaka-relate po ba tayo? At panglima, kung bakit mahalaga ang pangitain, it is because it give us a meaning. Siya yung nagbibigay kahulugan sa atin. Amen po ba? Dati hindi natin maunawaan. Ako hindi ko maunawaan. Bakit ako naririto ngayon sa inyong harapan? Dati hindi ko ito maunawaan. Pero ngayon, that I am enlightened by the word of God. Alam ko na bakit ako nandyan sa harapan nyo. Dapat hindi ako nahihiya. Dahil bakit ako mahihiya? Itinatayo ako ang aking Diyos amang nasa langit ang nagtayo sa akin dito at siya ang magbibigay ng pananagumpay sa akin. Because I am His servant. Amen po ba? Lumalakas po ba tayo? Amen. Kaya sa uulitin kapatid, year 2025 na ngayon, huwag ka laging wala. Baka matuluyan kang mawalan. Hindi lang provision, hindi lang financial mawala sa'yo. Baka yung pinakaingat-ingatan mong yaman mawala sa'yo kapag lagi kang wala. Amen po ba? Hello? Hindi naman kapag maniwala na wala ka eh. Amen po ba? Hello? Praise the Lord. Minaunawaan po ba tayo? Ito yung nagbibigay sa atin ng sense, yung pangitain kung bakit tayo nagiging masigasig, kahit na mayroon tayong mga pinagdadaanan ng mga matitinding problema, pero bakit kahit na may pinagdadaanan, kahit na nag-iisip, Lord, ito na, malapit na naman ang bayaran ng ating renta. Pero kailangan maggawa ka pa rin, kumilos ka pa rin. Hindi kasi porket wala ka, ay hindi ka nagagawa. Nandun ka na lang sa isang tabi na kagano. O kaya nandun pa sa higaan, nakakurambot ng kumot. Bakit ka nakakurambot ng kumot? Wala eh. Wala kasi akong paisaing, wala kaming almusal, wala akong pangkape. Hello? Kapag na kay Kristo tayo, wag lagi tayo nagdideklara ng wala. Kasi lalo tayong mawawalan. Di ba sabi nga ng Panginoon salita niya, yung wala, lalong mawawalan. Pero yung mayroon, lalong dadagdagan. Amen po ba? Kaya wag kayo laging nagwawala-walaan, baka matuluyan kayong mawalan. Hello, sabihin mo yan dyan sa katabi mo. Kaya wag kang magwala-walaan. Baka matuluyan kang mawalan. Ha?
Amen. Hallelujah. Gising ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, hindi ko po in-expect na ako po ang tatayo ngayong araw. Hindi ko inaasahan. Amen? Kaya wala nga po akong tulog eh. Kasi nga si Pastor magdamag may lagnat. Pero biyaya ng Panginoon. I am alive by the grace of God. Hello? Tingnan nyo nga yung mga katabi. Ngitian nyo naman. Nakaburaot naman kayo eh. Pupunta tayo ngayon sa halaga ng vision. The value of vision. Bakit mahalaga ang pangitain sa buhay natin? Kasi kapag wala kang pangitain, pordoy ka. Lagi kang lulugo-lugo. Lagi kang baka mabuli ka pa. Ano ba naman ang taong ito? Wala man lang kapangipangitain. Amen? Alam niyo po ba, ang isang karakteristik ng isang tao na walang pangitain, tamad maligo, tamad magbihis, kahit na may pambihis naman. Kain lang ng kain. Hello? Alam nyo, pagkatapos ng ating pag-aaral, uuwi kayo, kahit na wala kayong pansaing, masaya kayo. Kasi nagkaroon na kayo ng enlightenment sa pangitain, mayroon ng direksyon ang buhay nyo. Amen po ba? Hello. Letter A, why is the vision is valued? Dapat nating pahalagahan. It is because it unites. Ibig sabihin, ito'y nagdadala sa atin ng pagkakaisa. Amen po ba? Yung iba ayaw makipag-isa. Nag-uokasyon tayo kung saan-saan pumupunta. Letter B, it inspires. Amen. Ito'y nagpapalakas ng ating kalooban. Nagbibigay ito sa atin ng inspirasyon. Amen. Hello. Kaya nga ngayon, nung wala pa tayo kay Kristo, bakit ka gumigising? Kasi ipaglalaba ko ang asawa ko. Kasi ipagluluto ko ang pamilya ko. Pero ngayon, bakit ka gumigising ng alas 4 ng madaling araw? Kasi magpipray na ako. Kasi paghahanda ko yung pamilya ko, may prayer and fasting sa church. Kaya naman yung mga naiwan, kapag tayo minsan din maiwasan, di ba, kahit na mga warrior tayo, mga army tayo, nakakadama tayo ng parang gusto pa nating matulog, gusto pang mahiga, pero hindi pwede. Kaya minsan sasabihin ng asawa mo, Nak, di ba mayroon kayong prayer ngayon sa church? Bakit katulog pa? Di ba? Totoo po ba yun? Yan. Kaya nga kapag may direction ka, it inspires you. It inspires us. Nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para gawin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Meron akong isang kaibigan, literal na kaibigan. Ko-parent ko sa school. Sabi niya, Sis, bakit agang-aga pa, madilim pa, nakikita na kita, araw-araw kapag may pasok ang mga bata, parang pumapasok ka na rin. Kasi sabi ko, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kasi kung ako lang, kung titingnan lang nako, baka maging pabaya din akong ina. Kaya hanggang ngayon, 14 anyos na, mag-15 anyos na, hatid sundo pa. Amen? Bakit? Inspired ako eh. Parang hindi ako kumpleto kapag ang sinasabi ko, naku, kaya na, kahit na ako na mismo nagsasabi, kaya naman nilang umuwi. Pero kapag nandyan na yung oras, parang kinakabahan na ako, naku, makaalis na nga, masundo na nga yung anak ko. Inspiration mo kasi sila. Kasi nandyan si Lord, nagbibigay sa iyo ng lakas. Si Lord yung nag-udyok sa atin para tayo maging matino sa ating mga pamilya. Di ba mga tatay, di ba? Pag wala ka kay Kristo, nasaan ka ngayon?
Nandoon, nakatanga ka doon kay Kristo sa sabungan. May dala kang basket, may laman na manok. Amen po ba? Thank God na kay Kristo ka na. Kaya, evaluate natin yung pagkakaiba noon at ngayon sa buhay natin. Dati wala. Dati, maaga pa lang kahit na linggo. Hindi pa nga natin maisip ang sumimba yan sa Katoliko eh. Kasi iniisip natin, naku, ubusin ko nga ito, may trabaho ako para kumita ng pera. Para mamayang hapon may pangtoma. Totoo ba? Hindi. Totoo yun. Hello? Hello? Pero ngayon, iba na. Kailangan wala akong pasok sa bukas kasi linggo. Ngayon pa lang Sabado, ubusin na lahat. Ipaghanda na. Kaya ito yung mga inspirado na mayroon kang direksyon sa nilalakaran mo. Spiritual, hindi ka lang naghahanda sa physical. Hindi mo lang pinaghahanda yung literal mo na aspeto sa buhay kasama pamilya, kundi pinaghahandaan mo yung spiritual mong patutunguhan papunta doon sa tunay na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hello? Kaya alam niyo po ba kapag mayroon kayong mga anak na nagpapaalala sa inyo, di ba may gawain kayo ngayon? Matuwa kayo noon, magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi dati, wala naman nagsasabi niyan sa atin, di ba? Sa ating mga anak, walang iba silang alam kundi bil mo ko niyan, bil mo ko to. Di ba? Pero ngayon, hindi. Hello? Lagi nagpapaalala. Di ba? Mayroon kayong gawain. Bakit ang hali na, tulog pa kayo? Bakit alas 5 na, si Ate Beb, tulog pa? Amen? Eh kasi linggo eh. Hello? Nakaka-relate po ba tayong lahat? And letter C, why we valued our vision, it is because it increases energy. So nagbibigay ito sa atin ng sigla. Hindi lang tayo nakasalalay doon sa ating mga bitamina na literal. Amen po ba? Hindi lang tayo nakasalalay sa Centrum Gold. Amen po ba? Or silver. Kundi nakasalalay tayo sa energy na ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat siya yung nag-uudyok sa atin upang makagawa tayo ng kabutihan at ang kalooban niya ay masunod. Amen po ba? Nagbibigay sa atin ng lakas, kaya natin ito binabalyo ang ating pangitain. It moves people into action. Kung walang pangitain, walang magdi-decide sa inyo para humayo pag-araw ng Miyerkules, Sabado, at magsimba ng Linggo. Amen po ba? Kapag wala ang pangitain, walang mag-uudyok sa inyo para kayo gumawa. Kaya nga ang pangitain, ito ay nag-udyok sa atin, nagdadala sa atin para tayo ay makapaglingkod. Amen po ba? And letter E, it provides focus. Sabi ko, kapag wala kang direction, sabi nga, ang Panginoon, it is a direction. Kapag wala kang direction, ano ang mangyayari sa'yo? Wala lang, simbawi, maraming taga-Sambales dito sa atin. Walang lagi nating tatandaan, kapag kayo, samba, alis, ibig sabihin yan, malayo pang uuwian nyo, taga-Sambales kayo. Kasi sisimba lang kayo, aalis, sisimba, aalis. Kaya, simba, alis. Amen po ba? Hello? Kaya, ito'y nagbibigay sa atin ng yung attention natin, diretso. Hindi yung sisimba ka na lang, pag nakita mo yung kaibigan mo, ay oo nga, wag na nga lang muna makapagsimba. Sasama na lang muna ako sa iyo, pre. Punta tayo ng tubigan. Alam nyo na yon, kapag doon sa tubigan, ano yon? Sabong. Yan, kala nyo hindi ko alam yan. Minsan pag araw na, di ba, nung naghahayo kami ng mga evangelism team, lagi namin nakikita, ang dami-daming tao pag Martes doon sa tubigan. Yung pala, pinagkakaguluhan nila si Kristo. Amen? Hello? Sabi ko, may araw din pala si Kristo sa sabungan. Ang pagkakaiba,
yung Kristo natin, araw-araw, minuminuto, kasama natin. Amen po ba? Kung hindi dumating yung Martes sa Kristo sa sabungan, kung wala kang pangtaya sa sugal, naku, hindi ka makakapunta doon. Amen po? Pero kay Kristo, na totoong Kristo, na buhay na Diyos, na nagsilbi, na nagligtas sa'yo, hindi ka hahanapan kung wala ka talaga. Pero kapag mayroon ka, hahanapan ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. May natutunan po ba tayo? Kaya, alam niyo po ba kung ano po ang sunod? Lahat daw po tayo ay kailangan magkaroon ng pangitain. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng direksyon. Amen? Hello? Alam niyo ba, kapag ikaw sinabi mo mananampalataya ka at may trabaho ka, anong silbi na may trabaho ka kung wala naman direksyon ang inyong kinikita? Hello? Are you there? Amen? Kapag ikaw isang mananampalataya at tumatrabaho ka, unang-una, ano ang isa sa isip mo kapag ikaw'y humahawak na ng iyong sweldo? Sinong kiniisip mo? Commander ba? O si Kristo? Yung iba, commander muna. Tama naman po yun. Submit mo sa asawa mo, at kapag hindi mananampalataya ang asawa mo, paalalahanan mo, malaya kang gastusin ang kinikita ko, pero alisan mo muna yan ng ika po. Amen po ba? Hello? Hello? Meron akong kakilala. Hindi pa siya malalim sa Panginoon. Malaki yung kinikita ng kanyang asawa. Yung asawa niya, kapag kumikita, maraming malaki. Di ba? Pag nagbabiyahe ka, malaki ang kita. Yung ika po niya, iniipit sa Biblia. Dito. Pag umaalis yung asawa, kinukupit nung babae. Hindi niya alam na ika po yun ng asawa niya, kinukupitan niya. Masaya pa siya na kinikwento, ay naku ako talaga, pag naramdaman ko, nakulang ang kita niya, tinitingnan ko yung kanyang Biblia, nandoon nakaipit. Nung panahon na yun, wala pa akong masyadong naunawaan, natatawa ako. Ganun ba? Pero nung naunawaan ko ang salita ng Diyos, parang nangilabot ako. Sino ba yung ninanakawan mo? Ang Diyos, di ba? Sabi nga sa Malakias, di ba? Matuwid bang pag nakawan natin siya? Amen? Hello? Hello? Kaya tayo, mananampalataya kay Kristo, unahin natin ang Panginoon. Sabi nga, unahin natin ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay, daragdag niya sa atin. Tayo na mga matatagal na dyan sa ministry. Matatagal na sa ministry, hindi pa rin marunong mag-set aside kung paano i-set aside yung ikasampung bahagi. Amen po ba? Kikumuha ka ng pensyon, kikumita ka ng sahod ng asawa mo, binibigay mo pa rin 100. Magkano ang pensyon? Hello? Hello? Ako, sobrang lungkot ko kapag yung pensyon ng nanay ko hindi nakukuhanan ng ika po. Amen? Aba, kapag ganun ang nangyayari, sobrang balik ko na pananalita sa nag-aalaga sa nanay ko. Ika po na yan, sa Panginoon na yan, papakain mo pa sa nanay ko? Hello? Wag na wag po natin gagawin na yung bahagi ng Panginoon ipaakain natin sa pamilya. Bakit? Ninakawan yan. Lalo na tayo mga nagkakaedad na. Tabi po, sa mga nagkakaedad na matuto tayong dumepende sa kalooban ng Diyos. Wag nating isipin yung wala ka. Wag nating isipin na yung paano bukas, paano yung mga anak ko, paano yung mga apo ko, wala silang gagastusin. Kung magkano hinawakan mo, alisin mo yung bahagi ng Panginoon. Doon ka magkakaroon ng kapanatagan. Amen po ba? Sa tingin mo ba, kapatid, tumingin ka sa akin, sa mata ko. Sa tingin mo ba, tuwing may tatayo ditong nangangaral patungkol sa ikasampung bahagi, hindi ka ba namumula? Tingin sa mata ko. Hindi ka ba nakukumbiksyon o baka wala kang kumbiksyon kasi wala kang ambisyon? Amen po ba? Mayroon ka lang ambisyon. Dahil inaambisyon mo, makuha mo yung kasampung bahagi na hindi na iyo.
Hello? Hindi ako nagsasalita dito sa aking sarili. Ang aking Diyos amang nasa langit ang nagsasalita para sa akin. Kapag ba may tumatayo dito, yung tumatayo dito, walang tumatayo dito na hindi naging tapat sa Diyos. Lahat na ginagamit ng Panginoon, tapat yan sa Panginoon. Tandaan niyo po, baka sabihin niyo, yan ba, tumatayo ba yan si Sister Wilma? Tapat ba yan? Tapat yan sa Panginoon. I am a witness. Wala kaming pinatatayo na hindi naging tapat sa Diyos. Kahit yung mga kabataan na yan, kahit nandyan sa music team, kaya ang music team nasasala. Amen po ba? Nasala ang music team. Bakit? Lahat yan pinapangaralan. Kaya tingnan nyo naman, doon sa inyong mga anak na nasa music team, may pagbabago ba? Pag walang nabago sa kanila, sila na ang may gusto sa buhay na yan. Dahil wala kayong ibang ginawa dito kundi turuan before and after. Turo ng turo kung paano sila maging totoong tao, kung paano sila maging mabuting tao, kung paano sila maging taong tao na ginagamit ng Diyos. Na naging representante ng Panginoon. Amen po ba? Na naging daluyan ng Espiritu ng Diyos para bumaba sa ating kalagitnaan. Para maramdaman ng buong kongregasyon. Amen po ba? Hello? Hindi niyo ba nararamdaman ang presensya ng Panginoon? Hello? God is now here. Everywhere. Amen? Sabi nga, our God is an omnipotent God. Siya'y nasa lahat ng dako, kaya kahit pumasok ka sa banyo, kapag oras na nagpapahayag ng patungkol sa ika po, kahit pumunta ka sa CR, may matang nakatingin sa'yo. Higit sa lahat, tinitingnan niya kung ano ang gagawin mo sapagkat siya ang sumasyasat sa puso ng tao. Alam niya ang motibo natin, alam niya ang intensyon natin, alam niya ang mga gagawin natin. Amen po ba? Hello? At kapag ikaw na umpisahan mo ang iyong buhay ng katapatan, may mga pagkakataon na natutokso ka na huwag kang maging tapat, may magsasabi sa iyo, anak, huwag mong gawin yan. Hindi yan makakabuti sa iyo. Pero kapag inumpisahan mo ng pagsuhay forever, masuhayin ka na. Okay lang sa iyo kahit hindi mo maibigay ng totoo ang ikasampung bahagi mo. Amen? Hello? Sa mga senior, we know how much you receive. And I know also how much you tithe. Amen? Nakakalungkot sa Panginoon. Hello? Sa mga may sahod, nakadepende ang inyong sahod doon sa ikasampung bahagi na ibinibigay ninyo sa templo ng Diyos. Hello? Kaya alam niyo po ba, kapag sa inventory, nakikita namin kung sino yung may mababang sahod, binabaka namin yun sa panalangin. Kaya kayo, kapag hindi kayo sumunod, paano namin maibabaka sa Panginoon na i-increase ni Lord o i-promote kayo ng Lord para kung lumaki yung kinikita nyo, hindi namin kayo maipapanalangin kasi hindi kayo nagsasabi ng totoo. Amen po ba? Hindi kayo nagsasabi ng totoo, kaya paano namin masasabi, si James, Lord, i-promote mo ito, Panginoon. Meron po dito lagi nagpapatotoo. Tuwang-tuwa siya kapag ini-increase ni Lord yung sahod niya sa kinsinas o kaya katapusan. Bakit? Kasi faithful siya eh. Hello? Kaya alam ko pag ganito yung kanya, halimbawa mag-ika po siya ng 1,000 ay 10 yung kanyang kinsenas. Pray, Lord, increase mo yung sahod. Maya-maya, magtitestify na lang yan, Nanay, tinaasan po ang sahod ko. Diba? Nag-witness sila. Kaya kapag ikaw hindi mo maipatotoo na pinagpapala ka ng Diyos sa trabaho mo, sa kinikita mo, ibig sabihin hindi ka tapat. Amen po ba? Hello? Kaya alam niyo po ba kung gaano namin ipinakikipagbaka kayo?
Kahit sabihin pa, may trabaho naman kayo, may kinikita naman kayo, pero hindi po kami tumitigil sa kakapanalangin sa inyo kasi doon sa mga tapat, alam namin kung paano kayo pagpapalain ng Diyos dahil kami yung ginagamit ng Panginoon para maging susi sa promotions, sa increase ng inyong mga sahod. Amen po ba? Huwag mong sabihin, ay kasi nagregalo ako sa boss ko, kaya tinaasan yung sahod ko. Alam niyo po ba, kahit na anong regalo mo sa boss mo, kung hindi bigyan ng Panginoon ng mapagpakumbabang puso at kahabagan yung boss mo, hindi ka dadagdagan sa sahod mo. Amen po ba? So sa lahat ng bagay, ang Diyos ang source niyan. Huwag natin laging sabihin ako, talaga gusto ko kasing tumas ang sahod ko eh. Kaya kailangan magregalo ako ng magregalo. Amen po ba? Hello? Praise the Lord. Hayaan natin kahit na sa mga anak natin, hayaan natin na yung mga anak natin ang magtrabaho ng mabuti para sa kanilang grades na aanihin. Amen po ba? Hello? Alam niyo po, sa Diyos po ang kapurihan. Dumadaan po ang mga holidays, mga okasyon, Teacher's Day, pasensya na. Kasi never po ako na naging pasikat sa teacher ng mga anak ko. Amen? Never ko sila, sige, regalo mo ito sa teacher mo para bigyan ka ng award. Anak, mag-aral kang mabuti at ikaw ang aanin niyan. Amen po ba? Kaya pag ganun ang sitwasyon, makikita mo na nag-strive yung bata, nagsisikap. Kasi nawawala sa kanilang kaisipan na, ay nako, reregaluhan lang yan ni mami. Tataasan na niyan ang grado ko eh. No. Magtrabaho ka, mag-aral ka ng mabuti, huwag kang maging bulakbol at ikaw ang mag-aani ng mataas na grado mo. Amen po ba? Never ako nag-involve sa mga ng mga anak ko. Now that I am in deep na paglilingkod sa Panginoon, never ako na nag-involve. Nandyan ako, suportado ko lahat. Ano man yung mga may meeting, card showing, nandyan ako lagi. May orientation, nandyan ako palagi. Pinapakita ko yung support ko. Pero never ako nagpasikat, oh sir, oh ma'am, ganito, ganyan yung anak ko. No. Pag sinabi may bagan, ambag ka. O mayroon kaming gagawin, sige, gumawa ka. Dahil ikaw ang magagawa ng grades mo. Niniwala ba kayo? Hindi yung parent ang gagawa ng grades ng ating mga anak. Hindi tayo mga parent, kundi sila mismo. Amen po ba? Hello? Kaya pag ganun nararamdaman ko yung kung paano yung hirap ng estudyante para makakuha lamang ng grades. Naramdaman nyo ba yan? Without making pasikat. Without making na, regalo dito, regalo doon. Bili dito, bili doon. No. Amen? Hello? Nararamdaman ko, nakikita ko yung hirap pa ng estudyante. Alam mo, parang kung isipin lang, kung maibabalik lang ang panahon, parang ako na yung mag-aaral para sa anak ko. Amen? Mahirap. Lalo na kapag kolehiyo ang anak mo. Parang gusto mo, ibalik na lang yung nakaraan para ikaw na lang yung mag-aral. Minsan sasabihin sa akin, kung ako nga, nahirapan ako sa pag-aaral ko, kaya hindi ako nakatapos eh. Kasi mahirap talaga mag-aral. Amen? Hello? Kaya lagi nating tatandaan, tayo mismo ang magtatrabaho sa direksyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kapag hindi mo trinabaho ang pangitain sa ng Panginoon, mananatili ka sa pangitain mong sarili mo. Amen po ba? Pansariling pangitain. Kaya kapag pansarili mo ang pangitain mo, hindi mo maipaglalaban ang Panginoon. Hindi mo siya maipagmamalaki sa lahat ng dako na pinagdadalhan sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo? We must have a genuine commitment. Yung ating mga pangako, yung ating mga panata, dapat tayuan natin yan sa harapan ng Diyos. Hindi ka naman namanata sa pastor mo, sa mga leader mo, kundi namanata ka sa harapan ng Diyos. If you consider yourself na namanata ka sa sarili mo, ikaw lang yun. Amen po ba? Kapag mayroon akong panata, tinutupad ko yun. Kasi tinitingnan ko dyan, hindi yung tao, kundi ang Diyos.
Kasi mas malaki ang magagawa ng Diyos kaysa doon sa tao. Kasi yung tao may tendency, okay, better improve next time. O bumawi ka na lang sa sunod. Kaya minsan tayo nasanay, babawi na lang ako ha. Paano pag dumating yung panahon, wala ka na palang pagkakataon na makabawi? Amen po ba? Lo, ngayon pa lang, sikapin mo na. Hindi man full, gradually, lumakad ka sa katwiran. Amen po? Hello, may natutunan po ba tayo? And we must be empowered. Kasi kapag hindi ka na-empower, kapag ikaw nagpapakita lang tuwing linggo, talagang hindi ka lalakas. Talagang mawawalan ka ng gana sa ministry. Amen po ba? Kaya ka lang pumupunta ng linggo. Kasi linggo naman, wala naman akong pasok Para maisuot ko naman yung bago kong biling damit. Hi. Amen, hello. Bakit tahimik? Tingnan nyo nga po yung mga katabit, baka tulog na. We must be empowered. We must be commissioned. We must be, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Mayroon tayong kapangyarihan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pag sinabi mo, sa ngalan ng Panginoon, may kapangyarihan ka may authority ka kahit sa pamilya mo may authority ka. Pero kapag hindi ka empowered, wala kang kapangyarihan. Bakit? Sasabihin ng anak mo, ikaw nga Ikaw nga, ganyan ka Nakaka-relate ba tayo? Hello? Salamat sa Panginoon. Pinagpala po bang lahat? Pinagpala po bang lahat? Amen. Salamat sa Panginoon. Palakpakan niyo po natin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Hello. Sulit po ba? May natutunan po ba tayo? Kasi useless kapag wala tayong matutunan. O baka yung sinasabi Proverbs 28:19, may naunawaan pero hindi nasunod. Dapat kung mayroon tayong naunawaan, mayroon tayong natutunan, susunod tayo. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos at tayo ngayon ay lumapit sa Panginoon. Kumusta po ang ating mga puso ngayon? Rejoicing ba? Hurting ba? Mabigat pa ba? Sino yung mabigat ang puso ngayon? Taas ang kamay. Salamat sa Panginoon, walang mabigat. Sino yung hurting? Sino yung nasaktan? Taas. Be transparent. Sino yung nasaktan? Wala din. Sino yung nagagalak? Taas ang kamay. Salamat sa Panginoon at nagagalak kayo. Totoo yan nagagalak kayo Pag ako naglalakad yan at kapag mayroon lang umano sa akin yan at ako ay natipalok, lagot kayo sa akin. Amen. Salamat sa Panginoon at tayo ngayon ay lumapit sa ating Diyos na buhay. Amen. Hindi naman lingid po sa ating lahat na sa unang linggo ng buwan ay tayo ay nagkakaisa sa pagpipira-piraso ng tinapay, ng banal na dugo ng ating Panginoon. Lumapit tayo ngayon sa ating Diyos na buhay na mayroong kagalakan. Sa inyong mga kinalalagyan ngayon, iniimbita ko kayo na manatili sa inyong kinalalagayan. Pikit natin yung ating mga mata. Isipin natin yung mga bagay na nagrema sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng pagtuturo na napakinggan natin. Close our eyes. And we're going to hum a song and sing a song sa ating Panginoon. And so, sa inyo pong kinalalagyan ngayon, pikit po natin ang mga mata natin at isipin natin yung positibong bagay na nag-impact sa atin ng mensahe ngayong umaga. At isipin din naman natin yung mga negatibong bagay na pwede natin alisin na yun at ipalit natin yung positibong bagay na nag-impact sa atin. Aawit po tayo sa ating Panginoon na hindi tayo naghahabulan, banayad,
Kung gusto niyo umiyak, umiyak kayo sa Panginoon. Ang pag-iyak ay tandaya ng pagpapakumbaba sa Diyos. Tandaya ng pag-amin. Oo nga, Panginoon, mayroon nga pala akong pagkukulang sa iyo. Habang kayo nakapikit sa inyong kinaupuan, damahin natin ang presensya ng ating Panginoon. Mo ay hindi The presence of God is now here. Everybody sings. Ang awa mo Ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Ang Espiritu ng Diyos ay nagmamanifesto sa atin. Everybody sings. ang Pag-ibig mo ay hindi nagmamali. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Minsan pa nakapikit ang ating mga mata, Lord. Have mercy on ang sugat. Ibaba mo ba ngayong presensya sa aming kalagitnaan ngayon? O yakan darabaya se, yakan darorobo se. awa mo Ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Tapat ba ang Diyos sa inyo ngayon? ang pag-ibig Tapat ba ang Panginoon sa inyong mga buhay? ay hindi Naramdaman niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? ang awa mo ay walang Kapantay, ito'y laging. Alalahanin mo, kapatid, nung panahon na wala ka pa kay Kristo. Alalahanin mo yung panahon na magulong-magulo ang buhay mo. Tapat ba ang Diyos sa'yo? dakila. Katapatan mo'y dakila. Yes, O Lord, salamat Panginoon. Napakabuti mo. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig. In the name of Jesus. Ibuhos mo sa amin ang habag. Ibuhos mo ang pagpapatawad sa bawat isa sa amin ngayon. Linisin mo po kami ng makapangyarihang dugo mula ulang ang talambakan. Mo'y dakila. Ito'y Laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Awitin natin ang awitin na ito without the instrument. Bigyan natin ng layang ating mga puso na i-burst out ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang awa mo Ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat
dakila. Alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya'y tapat, kahit hindi tayo tapat. Pinagpapala niya tayo. Kahit hindi tayo karapat dapat tumanggap ng mga pagpapala. Lord, salamat po, Panginoon. Napakadakila ng iyong katapatan sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Live in us, O God. Live in us, O Lord. Holy Spirit, come down, manifest in us in the name of Jesus. Katapatan mo'y dakila. Hallelujah, hallelujah. Katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Hallelujah. May gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. May gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Diyos, kapatid. Iniligtas ating kaluluwa, pinagaling ating karamdaman, ay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Minsan pa. Alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Alalahanin. Oyakan na baya saya kan noroboyo saya. Kabutihan ng Diyos. Iniligtas ating kaluluwa, pinagaling ating karamdaman, Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Yaya baraya se kandorobo yobo. iniligtas aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang Alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Rabaya se kandoro rabaya se yakandarabayo. iniligtas Aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman,
kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah, napakabuti mo po, Panginoon. Iniligtas aking kaluluwa, Pinagaling ating karamdaman. Lord, ngayon pa lang, Panginoon. Alalahanin. Hingin ko, Panginoon, na iunat mo yung mapapangyariang kamay. Kabutihan. Ipuin mo lahat na may mga sakit at karamdaman sa lahat ng bahagi ng kanilang pisikal na katawan. Mula ulo, talampakan, sikmura sa tiyan, in the name of Jesus. Lord, your healing power be upon them in the name of Jesus. O yakandorobo yose, yakandorobo. Pagkaroban mo sila ng malakas na pangangatawan. Pagkaroban mo sila ng kagalingan sa sikmura, kagalingan sa likod, kagalingan sa sakit ng ulo, sa lagnat, sa ubo, sa sipon, in the name of Jesus. Maging sa high blood, sa diabetes, in the name of Jesus. Uric acid, come out in Jesus' name. O yakondorobo yase, yakondorobo. Kagalingan, Lord, pagalingin mo sila. Stretch out your holy hand in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Let your joy be upon us in the name of Jesus. Let your power be upon us in the name of Jesus. Empower us, Lord, in the name of Jesus. Pinagaling aming karamdaman, gandang alalahanin, O God, hallelujah. Napakabuting maalala ang iyong kabutihan sa buhay namin, O Diyos. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Pinalakas mo kami. Salamat, binigyan mo kami ng pananagumpay. O yakandarabaya, seyakandaro, receive the healing in the name of Jesus. O yaraboyo, seyakandaraboya, seyakandaba. Ang pagpapala mo, idaloy mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga buhay. Pagpalain mo ang aming mga puso. Pagpalain mo ang mga trabaho. Pagpalain mo ang aming ang mga amo nila, Panginoon. Pagtulupan ng pusong mapagpakumbaba. Pagpalaban mo ng pananagumpay lahat ng mga tinatangkilik ng iyong mga anak. Spread out your blessing, Lord, in the name of Jesus. Pour out your Holy Ghost in the name of Jesus. Touch, Lord, in the name of Jesus. Touch, Lord, in the name of Jesus. So kandarabaya, saya kandarabaya, sa kandararaba. Ang kagalingan, Lord, idaloy mo sa buhay ng bawat isa. Ang pusong sugatan, pagalingin mo ito, Panginoon. Sabi mo, Diyos, mahal mo ang iyong mga anak. Mahal mo kami, Panginoon. Pag-ibig mo sa amin, hindi na nagmamali mo. Hindi kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Araw-araw iniibig mo kami. Kahit hindi namin ikaw namamahal sa araw-araw, O Diyos. Kahit kami may pagsuhay, iniibig mo pa rin kami, Panginoon. Touch him, Lord. Touch their heart, Lord. Help him, Lord, in the name of Jesus. By your power, by your might, in the name of Jesus, we are healed. We are succeed in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa iyong paglilinis. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu that fell down in the name of Jesus. Touch him, Lord, in the name of Jesus. Mululong ang talampakan, ang kagalingan, Lord, kalakasan, ang kagalakan, Panginoon. Lagay mo sa kanila, O God. Lagay mo sa puso nila ang puso mapagpakumbaba. Ang puso na lagi nagmamanikluhod sa iyo. Ang pusong mapagmahal sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Gawin mo kaming tapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Yakan no yobo yoros sa yakan dararabang.
Oh God, salamat po, Panginoon. Salamat sa kalakasan na bigay mo sa amin. Thank you, Lord, for your message. Thank you for enlightening us about our direction, oh God. Alam na namin, Panginoon, nalalago kami kapag ang direksyon namin papunta sa iyo. Lalago kami kapag ang direksyon namin ay ikaw ang pinagmulan, Panginoon. Lead us, oh God, in your ways. Ikaw ang buhay namin. Ikaw ang lakas namin. Ikaw ang pag-asa namin. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, Diyos. Let your will done in the name of Jesus. Sabi mo, Diyos, lahat na kapangyarihan sa impapawid maging sa kalupaan man, ipinagkatiwala mo sa amin. In the name of Jesus, in the name of Jesus, touch their heart, Lord. Touch them, Lord, in the name of Jesus. Don't let any distraction or obstacles within us in the name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Tunay nga na tapat ang iyong pag-ibig. Marapat lamang. Napasalamatan ka namin. Let's give all the glory to our Lord in Jesus Christ, in our Savior. Salamat sa iyo, Panginoon, for letting us burst our emotion, our heart, Lord. Thank you for the healing of the mind. Thank you for the healing of our soul. Thank you for the healing of our heart, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To God be all the glory and praise. Hallelujah. Everybody says, Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat sa iyo, Panginoon.